Amen? Ang gumagawa nito sa panahon ni Samuel. In the course of time, wala akong pagbabago yan. Amen? Kaya nga po, yung mga pastor, pwede akong tamaan dito eh. Amen? Dahil ito po yung position ko ngayon. Pero ang tinuturo sa atin dito, hindi po dapat ganun. Kaya yung time po nila Samuel, yung mismong spiritual leaders ng kanilang bayan, yung panahon na yon ay nag-deteriorating. At wala pong hindi nalilid yung tao sa tamang paglapit sa Panginoon. Kaya nga po, even yung mga judges, hindi rin po makapag-judge ng ayos. At lagi po, kung merong godly nag-judge, bukap judge to, abay, maganda po yung kayo ng bayan. Pero pag nakalimutan, sumamba sa Diyos-Diyos, nawawala po yung pagkilos sa Panginoon, hindi makakilos, yung pagpapala, nasasakot po sila. At yun po yung panahon kung saan po naisulat itong 1 Samuel. Take note, isipin mo mukhang malaking problema yung kinikwento mo, Pastor Ipe. Parang panahon din natin yan eh. Kaya nga po, tulad din ng panahon natin, wala naman pong pagbabago eh. Ang tao, pareho lang eh. Kaya nga kilala din sa talas ang tao eh. Pare-pareho lang po. Ito lang ang maganda. May Diyos tayo na hindi po nagsasawang kumilos sa history ng ating bansa. Sa history ng at ng mundong ito. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? So, and ito pong prayer na ito ng isang babae ang nagpabago at nagdala ng revival sa nation ng Israel sa panahon ng 1 Samuel. Pastor Ipe, babae na naman. Opo, may babae na naman tayong pag-uusapan ngayon. Sa lugar ng Heart of Worship, bidang mga babae. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Lalong-lalo ng asawa ko. Lagot ako. Hindi, joke lang mo yan. Basahin mo natin. Amen. 1 Samuel 1-20, chapter 1. There was a certain man from Ramathaim at Zuphai from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, son of Jeroham. Ang pangalan ng Elkanah, ang ibig sabihin, God has purchased. Binili siya ng Diyos. Parang tayo, we are Elkanah of these days. Kasi binili tayo ng Diyos, pag-aari tayo ng Diyos. Whose name Elkanah, son of Jeroham, the son of Ilu, the son of Tohu, the son of Su, an Ephraimite. Amen. He has two wives. Binili ni Lord, may dalawang asawa. Dito nagsisimula ang problema. Tingnan natin mamaya. One was called Hannah and the other Pinena. Pinena had children, but Hannah had none. Pinena, may anak. Si Hannah, walang anak. Hannah means Anne. Yan po yung sa English word natin. Hannah is a Hebrew name, woman name. Ang sa English name natin ay Anne. Sa Tagalog, Ana. Tama po ba? Spanish. Alam niyo ba ibig sabihin ng Hannah or Anne? Grace. Palakpakan natin ng Panginoon. Pangalan pala ng babae ito ay Grace. So sa English, pwede mo siyang tawagin si Hannah, pwede mo siyang tawagin Grace. Yung Anne pala at saka Ana, meron tayong Anne dito, di po ba? Grace ang ibig sabihin. Ano po ba yung grace? You receive what you don't deserve. Ito po yung grace. So, yung Pinena, bakit ko binibigay yung mga pangalan na yan? Kasi po, hindi sila binigay yung pangalan na yan ng ganun lang. Pinena means precious stone. Precious stone. Kasi sigurado mo itong mga babae nito, maganda. Magagandang babae tulad ng mga kababaihan dito. Amen. Una-una ko yung sumigil asawa ko. Parang ayaw ng ibang babae dito. Magaganda tayo dito. Amen. Pati ako. Hannah and Pinena. Hannah, Grace. Pero nakikita natin dito, sa susunod ng mga verse, may problema si Hannah. Hindi siya magkaanak. Si Pinena, ang daming anak. Ang unang asawa ay si Hannah. Dahil hindi magkaanak, si Elkanah, na mamamulema, sino magmamahalan itong kayamanan ko? So, nagano po na ibang asawa. At inaalaw po ng batas nila yung ganon. Pero hindi ko sinasabing, inaalaw ng Diyos. Kasi po magkakos talaga ng problema. Ang nangyari po dito, hindi naghintay si Elkanah. Inunahan niya ang Diyos, ito ang cause ng problema. Malimit may problema tayo sa buhay natin sa mundong ito, inunahan po natin ang Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag natin unahan si Lord mo. Kaya mo siyang mauna. Si Hannah ang tunay na asawa ni Elkanah. Hindi mo magkaanak, itaw na silang magkasama. Kaya sabi niya, malaking problema ito. Tulungan ko ang Diyos. Remember, Abraham at si Sarah, nagkaroon ng problema. Ang ganda yung problema nila, Ishmaelites. Amen? Problema ng Israel ngayon, ng Ishmaelites.
Amen? Lagi may conflict between the Arabs and the Israel. Hanggang ngayon po yun. Yung Arabs from the Ishmael. Amen? Ang kanto, hanggang ngayon po may problema silang magkamag-anak. Actually, magkamag-anak po yun. Silang tatay sa Abraham. Bakit po inunahan ng Diyos? Isa po makita natin lesson dito, huwag natin uunahan sila. Bakit ano naging problema? Year after year, this man went up from his town to worship and sacrifice to the Lord Almighty where? At Shiloh, where Hophni and Phinehas, the two sons of Eli, were priests of the Lord. Verse 4. Whenever the day came for Elkanah to sacrifice, he will give portions of meat to his wife, Peninnah, and to all her sons and daughters. Not one son or daughter, sons and ang daming anak. Amen? Binibigyan niya lahat. But to Grace, or Hannah, he gave how many? Double portion. Why? Because Elkanah loved her. And the Lord had closed her womb with a purpose. Amen? Verse 6. And because the Lord had closed her womb, her rival kept provoking her in order to irritate her. Irritating. Amen? Hannah was in deep trouble about not having a child. Inaapi-api siya, ako unang asawa. Mahal na mahal ako na Elkanah. Ang hindi ko na mabigay sa kanya, anak. Kasi nga, close womb ako. Sabi niya gano'n. At malaki yung problema niya, okay na siya ron. May nanglilibak pa sa kanya. Ini-irritate siya ni Phinehas, ini-ingit. No? Marami kong anak, ikaw wala. Yan ano ba? Kaya sa... Parang mga bata, nakita ng bata nag-away yan. Wala kang candy. Ganyan yung nangyayari sa kanila. Yung wala kang candy. Ganyan yung nangyayari, away. Cause, ang una-una may problema, sana naghintay po si Elkanah. Ayan po nagiging resulta ng maraming asawa. Kaya wag na maghanap ng maraming asawa mga kalalakihan dito. Amen. Malaking problema yan. Hallelujah. About, anong problema? Not having a child. Amen. Wala ko dito na. Amen. About not having child. Ito pong, in ancient Israel, history ko ito, failure to have children was regarded as a family tragedy. So yung malaking ako magkaanak, sa mga babae, yung Israelita yan, malaking tragedy yan. Kahit naman sa atin, di po ba? For several reasons, in an agrarian culture, agricultural culture, children were needed to help with the work of everyday life. Tayo, agricultural country tayo, di ba? Yung sa mga problema ng teacher sa probinsya, hindi daw napasok yung mga anak, tumutulong dun sa pagtatanim ng mga magulang. Kaya meron pong batas na ginagawa, gawin na lang na ang pasukan ay yung tag-ulan, ay hindi, ano po ba? Tag-araw, di po ba? Kung saan, ganun ko yun, di po yun. Hindi tag-ulan, kung saan maraming dapat nag-farming. Ganun po ba? Sabi dito, without son, the family name would not be preserved. Yun ang problema ni Elkanah naman. Paano ko mape-preserve yung pamilya ko kung hindi ako magkakaanak? And without an heir, the family would be unable to maintain its place in the tribal allotments. Kasi po, meron sila mga position doon eh. Finally, a woman without children would never be the mother. Siyempre, hindi ka pwede maging mother kung wala kang anak. The mother of an ancestor of the promised Messiah. Alam niyo po yung first, Genesis 3:15. Kaya si Satan po galit na galit sa mga babae. Kasi sa babae, magsisimula ang tatapak sa kanyang ulo na nangyari yung 2,000 years ago. Yung babaeng yun na pinili ay si Mary, full of Hannah, full of grace. Amen? Kita niyo po? At sa kanya lumabas. Kaya po, ang tindi ng problema ni Hannah, lumalaki yung ulo niya. Okay na po sana yun, meron pang nang-aasar. Si Phinehas represent Satan sa buhay ni Hannah. Si Hannah represent us. Punong-puno ng grace ni Lord. Hindi lang nakita ni Hannah yung katayuan niya na may biyaya na sa kanyang Panginoon. Lord ang bahala sa kanya. At nakikita niya yung laging panlilipa ni Phinehas. Phinehas po ba? Diba? Tama po ba ba? Peninnah. Amen? Si Peninnah, yan po trabaho ni Satan sa buhay ninyo mga anak ng Diyos. Asarin kayo, libakin kayo, i-down kayo. Amen? Kaya, ang nangyari kay Hannah, imbis na
pasantabi niya yun, pumasok ko sa kanyang isip. Ang maganda lang kay Hana, hindi po siya tumigil sa bagay na yan. Tignan natin yung pangyayari bago tayo pumunta dun sa ginawa niya. Ito sabi sa verse 7, "It happened year after year, as often as she went up to the house of the Lord, she would provoke," she here is who? Pinaya, she would provoke Hannah, so Hannah wept and would not eat. Hindi na kakain. Nanaasar ako. Di ba yung mga gano'n? Pero po ba tayong sitwasyon na minsan hindi na tayo makakain? So, hindi pa nung mga nasa pressure sa labas natin. Di ba? Sa kaliwa-kaliwa, kanan, taas-taas, baba-baba. Hindi mo na alam ang gagawin mo. Pareho ni Hannah. Amen. Hindi niya na alam gagawin niya. Diyan lagi, pag nakikita niya yung mukha ni Penena, hindi na po siya mapalagay. Nakita niya nakaasar na naman. Lalong-lalo na yung panahon ng pag-o-offer. Nakikita niya yung mga anak nung asawa ng anak niya, ng asawa, anak ng asawa niya, nag-o-offer, siya wala man lang, andun siya kahit marami at mahal-mahal siya ng asawa niya. Kaya siya po lungkot na lungkot. Amen? Pero si Elkanah hindi po tumitigil. Although alam niya siya nag-cause ng problema, hindi po siya tumitigil na encourage yung asawa niya. Elkanah, her husband would say to her, "Hannah, why are you weeping? Why don't you eat? Hindi ka kumakain, ang payat-payat mo na, Sister Cora. Why are you downhearted?" Lang mo yun. "Why are you downhearted? Don't I mean more to you than 10 sons?" Di ba ilan na ilog ka sa akin? Ang higit ko pa, 10. Kaysa sa mga anak ni Penena, mahal naman kita. So kita mo natin dito, si Hannah, although hindi pang babola yung kay Elkanah, totoo yun. Kaya lang sabi niya, hindi, meron akong gusto. So tingnan natin yung ginawa ni Hannah na pwede natin kopyahin. Verse 9, "Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. Now Eli, the priest, was sitting on a chair." Ano po siya? Sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. Verse 10, "In bitterness of soul, Hannah cried and cried by herself." Ano ba sabi rito? "She went to the room, she locked herself, at nagmukmuk doon. Hindi na lumabas, naging metarya, hindi na naliligo. Amen. Wala nang ginagawa. Nagmukmuk na lang doon. Ang buhok niya, gulong-gulo na. Amoy grasa na siya. Ito ba yun? At pag siya'y ngingiti-ngiti na siyang gano'n. At mamuhuli. Ba't lang niya nagawa? Hindi po ba ginawa niya? Hindi po. In bitterness of her soul. Pag bitter po yung laman ng puso natin, this is what we need to pray. Amen? Pray. We need to do. Pray to the Lord. Nung time na talaga kung mabigat ang puso niya, matindi na yung pinagdadaanan niya, hindi po siya nagpatalo. Although tibak siya ni Penena, sa apektuhan na siya dun sa paligid niya, hindi po siya tumigil ng ganon. She went straight to the Lord through prayer. At tingnan mo natin, her name is what? Grace. That's why, alam ni Hannah, when he will go to the throne of grace, sabi ng Hebrews 4:16, you will find grace to help in time of need. Sabi dito, let us draw near with confidence to the throne of grace. Ang pangalan niya, nagkaroon po talaga ng meaning sa kanya. Kasi nung oras na siya po'y merong pinagdaraan ng matindi, she went to the throne of grace. She prayed to the Lord. So that, sabi dito, when sinasabi na sa atin ito ngayon, mga kapatid, meron tayong karapatang pumunta sa trono ng biyaya. Lalong-lalo sa sitwasyon na tayo po'y bitter o sa mga bagay na pinagdadaanan natin, huwag mong alisin na lumapit sa Panginoon lalo. Kung may nangyari sa iyo sa buong linggong ito, halimbawa next week may nangyari, in Jesus' name, amen, na hindi maganda, mas kailangan mong pumunta ng linggo. If you failed, itong next week na ito, kung halimbawa, mas kailangan mong lumapit sa Panginoon. Hindi ka lalayo. Are you with me, church? Amen. Kasi puno ng biyaya at awa ang Panginoon. Pag lumapit ka, siya ang bahala sa iyo. That's why, kung mas marami ka, halimbawa, nagkamali ka, may nagawa ka hindi maganda sa kapwa mo, kung meron kang mga kasalanan nagawa, ang Diyos pwede magpatawad. Kasi sabi niya lang sa iyo ako mismo hindi kita i-condemn. Sabi niya lang, go and sin no more. Mas kailangan mong lumapit sa Kanya. Yun po ang ginawa ni Hannah na dapat natin kopyahin. Ang Diyos po, willing na willing
mag-bestow sa atin ng grace niya, ng biyaya niya, ng awa niya sa atin. Palakpakan natin ng Panginoon. Sabi dito, when you go to the throne of grace with what? Confidence, with attitude. Talaga, wow, Lord. So, lalapit ka sa Panginoon, alam mo, kakausapin ka ng Panginoon. Hindi ka niya tatalikuran. Amen? Hindi ka niya iiwanan. Ito ang sabi niya sa Biblia. Lalong-lalo na tayo sa New Testament, tinapos po ng Panginoon Jesus lahat. Amen? Sabi dito, we may receive mercy and find grace to help in time of your need. Let's see verse 11. Ito ang sabi niya. Prayer niya. She made a vow saying, O Lord, ano sabi niya kay Lord? O Lord, Almighty. Ang ganda mong paglapit, Sabi niya, Lord, dakila ka, strong ka, kaya mo itong pinagdaraanan ko. Almighty means power. Sabi natin, power. Capability. Amen. So, sinasabi mo, pagsabi mo, O Lord Almighty, Lord powerful, Lord who has ability and capable. Kaya nung sinabi niya yan, sabi niya, na lumapit po si Hannah, sure na sure siya. Itong bitterness ko, itong pag-iyak kong ito, hindi ito matatapos. Itong history ng buhay ko, hindi matatapos na puro bitter at saka pag-iyak sa buhay. Hindi ka Mara Clara story. Amen? Sabi dito, if you will only look upon your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give him to the Lord for all the days of his life, and no razor will ever be used on his head. And ito po yung reason, sabi niya, yan ang kaya mong gawin sa akin. Eh di, magbabaw na ako sa iyo. Bibigay ko itong bibigay mo sa akin, anak. Ibabalik ko lang sa iyo ito. Ito yung pinakadabis, Hindi siya na naging hold ng bata. Wala pa sa kanya, sabi niya, sa iyo rin to, Lord. Mga magulang, yung binigay sa atin ng Panginoon, actually kanya yan. Tagapamahala lang tayo. Magandang lesson kay Hannah. Kung binigyan ka ng anak, pinaalagaan sa iyo ni Lord yan. At siyang bahala dyan. Dahil nga sa kanya yan, kung may pangangailangan yan, gagamitin ka niya na mag-provide. Una. Pangalawa, kung wala kang, nung panahon na wala kang kakayanan na mag-provide para sa kanya, ang Lord magpo-provide dahil unang anak niya yan bago anak niya yan. Amen, church? Nasabi ko po yan sa sarili ko muna. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! Ano ba? Tingnan mo natin. Then, sabi na, hey, bibigay ko sa iyo, Panginoon. Lahat ng bagay na ito. Kaya sabi mo ng Panginoon ito sa Matthew 6:25 and 26, so I tell you, don't worry about everyday life. Whether you have enough food, drink, and clothes. Now, doesn't life consist of more than food and clothing? Look at the birds. They don't need to plant or harvest or put food in barns because your heavenly Father feeds them. Matthew 6:25 and 26. And you are far more valuable to Him than the birds. Kita ko natin to, sinabi ng Panginoong Jesus, yung value mo, higit pa sa iba niyang creation. Valuable po tayo sa ating Panginoon. Kaya siya ang bahala sa atin. So we have all the reason to declare, Lord Almighty. And we have all the reason na, Lord, lahat ang binigay mo sa akin, karapat-lapat ko na ibalik sa iyo. Palakpakan po natin ang Panginoon. That's in verse 12. Ito ang sabi niya. As she kept on praying to the Lord, Eli observed her. So, isang maganda rito, she kept on praying to the Lord. Kaya sabi po dun sa Matthew, continually ask. Amen, di ask. Diba sabi na papasa natin, ask and it will be given. Seek and you shall, what? Find. Knock and the door will be open. Oh. Ang alam mo yung word doon na ginamit ay keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Gusto ni Lord yung lumalapit tayo sa Kanya. Bakit ba kung ginawa ang prayer? Kamang pastor, bakit ginawa ang prayer? Alam niya naman lahat ng needs natin. Para sabihin mo sa Lord, Lord, alam mo needs ko, pero I need you. Kaya gusto ni Lord, lagi natin sinasabi sa Kanya, I need you always in my life. Ginawa po tayo ng Panginoon na gano'n. That's why she keep on praying. Keep on praying in, yung word mo dito, she keep on praying intensely and increasing. Hindi po isang muna, no? Lord, ito mo lang yan. Lord, ito mo lang. Kasi sabi niya sa Panginoon, ganun siya. Bakit ano kayo gano'n mag-pray? Ay, ito natin nyo, Hannah was praying in her heart.
was what? Ano ba itong lasing kami itong aga-aga na sa templo? Di po ba? And said to her, how long will you keep on getting drunk? Eh, puno siya punong-puno ng alak. Punong-puno siya ng banal na spirito.